Basta tutuloy po natin to, hindi po natin bibitawan yung mga flood control project na yan. Wala po akong pakialam kung ano po kayong makatulpo kayo o kung ano man. Basta dito, Duterte tayo at sa tama lang tayo. Okay, desperado mga alam nyo po, sagutin nyo lang sila sa kanila. Kasi sasagutin nila, hindi ako tulpo. Hindi, tulpo ka. Hindi ako tulpo. Hindi, tulpo ka. Alam mo namin, tulpo ka. Hindi ako tulpo. Samantala usapin, inakusahan niya si Marcoleta na hindi dapat pagtiwalaan. Para mo hindi pagtiwalaan ng isang tao, kinakailangan bayaran yan. Putya, kung taktika lang, mas matalino ka ba ka, Marcoleta? Pinaliwanag ko na nga sa iyo eh. Bakit kinakailangan palayasin na si Bonoan eh? Dahil magtatanong lahat ng senador kay Bonoan. Pero wala siyang otoridad magsalita para sa DPWH. Sinortcut na ni Marcoleta. Kung wala rin siyang kakayahan, at wala naman, hindi naman po siya whistleblower. Di ba? Whistleblower ba siya? Okay. Kung hindi po siya whistleblower, si Bonoan, at hindi rin naman niya nire-represent yung DPWH, para saan pat nga rin siya? Nakukuha nyo, sinortcut na lang po ni Marcoleta. Kasi marami silang gustong malaman sa Diskaya, marami silang gustong malaman. O kita nyo, kung wala na si Bonoan, si Diskaya na tinatanong. Nakukuha nyo po yung, hindi na kinakailangan sabihin nyo, pero kinakailangan ko ipaliwanag sa inyo yung pagkakaunawa ko sa nangyari. Mas gusto nyo ba si Bonoan ang isinasalang o si Diskaya na mismo? Kung lahat sila magtatanong kay Bonoan, yun nga ang gusto ng mga ibang senador eh. Magkaroon ng distraction eh. Nakukuha nyo? Okay. Tatay Badong, kanya-kanya silang pasikat. Pinapalabnaw nila yung mga ginagawa ni Senator Marcoleta, mga tangang ensaymada tulpo supporter. Boss, kailan na next hearing? September 8 po ang third hearing. O September 8. Tatay Badong, si Senator De Lima, baka pwedeng blower. Biro lang, Sen. Anong blower? Hindi ko makuha. Air Supply Jola, September 8 next hearing. Mirna, much better. Thank you. Yan. Boss, people power ba sagot sa malawakan na korupsyon sa government? Yung pangunahin pong tao na naging dahilan ng lahat ng to, mag-resign. Tapos. Di ba? Kunwari, yung problema sa DPWH. Wala na si Bonoan. Kunwari yan pa lahat ng mga tao. Tanggalin din lahat ng tao. Mawawalan na mula ngayon. Pero dapat singilin sila yung mga nagawa nila noong nakaraan. Miss Judge, thank you very much sa 125 pesos na pangkape. Uy, mag-likes po tayo ha. 1-3 po tayo, mag-likes lang. Dapat talaga si Saldico ang patawag dahil budget ng 2025 ang perang ginamit sa Ghost Project. At saka si Grace po rin. Sa tingin ko kasi si Grace po, barya lang po. Parang tingin ko sa kanila, kay Grace po, yung inagisan lang ng ano eh. Kumbaga, hindi naman siya contractor, di ba? Kaya mapipiga mo si Grace po eh. Mauunawaan mo kay Grace po yung insertion. Kailangan niya kumanta kasi lesser ano yun siya eh. Tsaka hindi na siya pwedeng tumakas. Dahil siya po ay hindi na po siya senador. Pwede nga siya ipatawag ni Marcoleta sa mga susunod. Dapat panagutin si BBM kasi siya pumirma ng GAA. Boss Bans, malapit na ako. Hindi maniwala sa'yo na nakakatalino ang pagta-travel kasi bakit si BBM? Hindi po siya 80-80. Maniwala kay sa akin. Alam niya po lahat na nagaganap. Tatay Badong, pinapasikat nila si Mayor Malagkit. Dapat daw 35 years old qualification para maging presidente. Kayang-kaya daw ilang paso si Inday. Utot nyo, walang makakatalo kay Inday sa 2020. Hindi na natin, non-issue na po yan eh.
Kaya po nila pinapasok yan para diversion lang po yan. Eh, pwedeng pag-usapan naman yan, pero hindi po main issue yan, di ba? Wala naman pong issue dyan. Wala naman pong makakapigil kung sino pong gustong lumaban kay BP Sara. Alam nga naman pigilan natin yung gustong matalo. Pwede mo naman pigilan na, uy, huwag na kayo lumaban, matatalo lang kayo. Hindi pa pwede yun eh. Di ba? Ay, ganun lang talaga yun. Mirna, pakipanood yung paliwanag ni Senator Marcoleta sa FB page na regarding kay Bonoan kung bakit niya pinawalan muna. Thanks. Meron ba? May paliwanag na ba si Ma'am, ano? Ma'am Tess Renon, meron na bang paliwanag? May paliwanag na pala eh. Si Marcoleta. Kasi ako, waste of time yun eh. Whistleblower ba si Bonoan? Hindi. So ano ilalantad niya? Wala. Pwede mo ba siyang tanungin tungkol sa mga kalakaran ng DPWH? Yun po ang isasagot niya. Yun po ang sasagot niya. Ay, hindi na po ako makakapagsalita para sa DPWH. O ano pa, para saan pa siya? Ay, hindi ko pa po naririnig yung paliwanag ni Marcoleta. Tsaga-tsaga na lang tayo. Pangit talaga lumaban dumating. Ayan, si Ka Eric. Okay tayo riyan. Hindi tulad ng Indonesia, matapang mag-rally. Yan. Mag-EDSA People Power tayo lahat sa EDSA Shrine sa September 5. Patalsikin si Marcos. Sana umabot tayo ng milyon-milyon tao. Ralph Lagrason. Gura-gura na naman. Ang ganda na ni Senator Marcoleta. Ang galing nga ni Senator Marcoleta, buds. Nagbabara din siya. Di lang nila halata. Yan. Menandro. Basa-basa tayo. Maraming salamat sa mga nagla-likes. Likes pa po tayo. Konting likes pa. Asahan nyo po ako riyan. Punta tayo riyan sa... Kailan yan? Titignan ko muna kung kailan yan para bago tayo manawagan. Ka Eric Boss na nawagan. Go, go, go. Tatay Badong. Ma-remit na ba 1 ball soto ang sahod niya sa mga students? Na-remit na. Remitted na. Boss, apologize ni Kiko sina Jen at Nelson ng Net25 kasi nasaktan daw si Sharon sa pag-call out. Ito yung pagsabi ni Senator Marcoleta na ininsulto daw siya ni Kiko. Pucha! Kayo na nang iinsulto, kayo pa nasaktan. Alam mo, Kiko, napakamaramdamin mo. Ang tagal-tagal mo ng politiko. Ikaw na nga nang iinsulto eh. Ikaw pa nasaktan. Ganyan talaga pag yung... Alam mo, Kiko, ang problema sa'yo, bakit ka ganyan? Alam mo na. Gusto mo bang ang arte-arte mo. Hindi ka naman artista, asawa mo la artista. Alam mo, maarte ka, hindi ka bagay sa politika. Yung insiguridad mo, dapat hindi mo dinadala. Gandang gabi po dyan. Sabado po, nag-like na po ako. Boss, pinapa-apologize ni Kiko sina Jen at Nelson na Net25. Ang arte mo. Nasaktan. Huwag kayong pumasok sa politika para hindi kayo masaktan. Palibasa yan, nagiging senador na walang umiintindi. Kita niyo po, panay-post ng mga kung ano-anong eto gagawin ko pag ako'y nag-nao. Ang arte mo. Ito para masaktan ka. Alam mo kung bakit ka nasa harap ni ikaw ang asawa ngayon? Parang yan eh.
Parang yung tao pag nanawa na sa masasarap na pagkain, di ba nararanasan niyo yan? Kung dati nag-uulam kayo ng mga sardinas, mga delata, laki may pansit canton, yun ang ulam natin. Bigla kayong nagkaroon ng pera at maya kayong mga lechon manok, lechong baboy, at masasarap na pagkain. Araw-araw. Putya, tapos kumain kayo minsan after 2 years. Gusto nyo naman masarap na yung pulang sardinas. Yan, si Kiko. Nanawa na sa masasarap na pagkain. Kaya pinili naman yung sardinas na pula. Badong, may rally sa September 5 sa EDSA Shrine. Pupunta ka ba? Kaming mga day 17, darating kami. Siyempre naman. Sabik tayo sa rally. Sa isang tabi ka muna. Nanawa na sa pogi si Sharon. Itigil na ang pangbabatikos. Magtrabaho na po tayo. Huwag kalimutan mag-overtime para sa mga contractors at sa mga anak nila na meron silang malamon. O yan, kawawa naman. Nagkakaroon na ng anxiety. Nagkaka-anxiety na. Pucha, pag nagpunta nga ako ng Vietnam, papakita rin ako ng mga kinain ko. Kakain ako ng milyon. Niyayabang tayo, 700,000 kinain, isang kainan. Mura pa raw yun, ha? Ang arte-arte mo, Kiko. Ang pangit mo naman. Sana lahat na nasa NCR sumama sa rally. Minandro Rasyon. Tatay Badong, si Kiko ba yung nagsabi na Phuket, Thailand? Ano na lang bumili? Hindi ako. Dinagdag ko lang yung Phuket. Sa Thailand siya eh, sa Thailand. Totoo naman kasi sobrang pogi ni Kiko Matching, alam na din. Kaya ka na insecure eh, putya. Gabi. Gabi tapos Kiko, incomparable ang mga pagmumuka. Anong agenda sa rally? Ako, sabik na ako sa rally. Manood po kayo kay Ka Eric, kung gusto nyo pong yung sinasabi niya, punta kayo ron. Kung ayaw nyo, manood na lang kayo sa amin. Halata naman kay Kiko na hindi niya kaya maging maglulupa gaya ng isang magsasaka. Ang arte, intindihin niya yung agriculture. Sa Iran, boss, milyon-milyon ang halaga ng pagkain. Tawang-tawa si Grace po sa pagsabi ni Vice Ganda na kung gustong tumawa, tignan lang ang mukha ni Marcoleta. Sana isa lang si Grace po sa Senate na makaganti man lang. Grace po. Ayun ang problema, no? Si Saldi ko, okay lang na masalang dahil ang laki ng nayaman niya, 30 billion, kanya lang. Wala siyang, wala siyang lupain, wala siyang distrito. Gabi Concepcion, biruin nyo, no? Mga katiwalayan, napondohan na. Ay, gawa na raw. May nagawa ng proyekto, tapos pupondohan pa ngayon. Yun po ang malupit. Halimbawa, nagawa na. Pupondohan pa. Ipapabid yan, kompleto papel, paghati-hati. Ano magagawin? Tatay Badong, nananawagan sa Supreme Court, hindi ka naman nakapunta kasama si Atty. Topacio. Mali ako ng peche. Si Kiko Matching, pinsan ni Torre. Kailan ba yan? A5? Ano ba ngayon? A2? Ay, A3 na ngayon. Bakit ganito yung schedule ng kaya pala? Yan namang gusto nila yung center of attraction sila. Kaya nga nagpa-interview sila, di ba? Kaso puro negative komento sa kanilang kontraktor. Tatay Badong, sa mga mahirap na katulad natin, hindi uso ang anxiety. Magilamos ka doon, magugas ka ng pinggan, magtrabaho ka, mag-pedicab. Correct. Arte-arte, anxiety. Kiko, pag-usapan ng mga pogi, hindi ka kasama.
Kaya bang nag-inspection si BBM para mapondohan ulit ang Ghost Project? Kulong. Ang gusto po namin, may makulong, may maparusahan. Alam niyo, napakasimple lang. Gusto namin may makulong, may maparusahan. Kung ang goal ng EDSA Friday protest, hindi naman po EDSA Friday yun. Iba pong grupo si Ka Eric, hindi po siya miyembro ng EDSA Friday.